Alright, magpasalamat tayo lahat sa AI kasi nagsitaasan na lahat ng mga bentahan ng mga SSD, mga memory. Sobrang hirap na ngayon makahanap ng, alam niyo yun, reliable tapos affordable lang na storage. May good news ako sa inyo kasi meron tayong bagong brand sa market. Ito yung MaxBuy. As of recording this video, nag-offer sila ng ganito, M.2 SSD. Meron din silang available na SATA SSD and micro SD card. Meron akong official link ng kanilang online store dyan sa baba. Check nyo na lang. Itong ipapakita ko sa inyo, this one is the MaxBuy Max 7200. Isa siyang M.2 PCIe Gen 4 na SSD. And of course, syempre pag-uusapan natin yung kanyang performance at kung para saan to ginagamit. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this. Alright, so ganito yung itsura ng box niya. Ito yung mismong itsura ng SSD. And then, nandito yung kanyang model. Iba pang information like yung kanyang reading and writing speed, storage capacity, at iba pang information dito sa likod. Sa loob ng box guys, nandito yung kanyang manual. And of course, yung ating SSD. Meron siyang kasamang extra screw. And of course, yung ating MaxBuy Max 7200 SSD. Ayan, so ganito yung itsura niya. Anyway, alam nyo ba na gaano na lang ka-importante ang extra storage nowadays? Actually, kahit sinong tao, magandang meron tayong extra storage eh. Kung content creator ka man, vlogger, professional photographer or videographer, gamer, or just a normal person na gusto lang ng extra storage. At ito yung tatlong bagay kapag tumitingin ako ng storage or memory cards. Number 1, dapat reliable yung brand. Number 2, mabilis ang writing and reading speed. And pangatlo, syempre yung hindi mabubutas yung bulsa ko. Affordable lang pero at the same time, andun pa rin yung performance. At lahat ng yan, of course, meron tayo dito sa MaxBuy Max 7200. Gaya nga na sinabi ko, bagong pasok pa lang itong MaxBuy sa market. Ito yung best time na bumili sa kanila kasi hindi pa sila yung kasing mataas magpresyo no, tulad ng ibang mga famous brands. So itong Max 7200, isa siyang M.2 2280 PCIe Gen 4 na NVMe na SSD. So depende na lang sa inyo kung saan nyo siya gagamitin. Pero personally guys, gagamitin ko siya as external drive gamit itong SSD enclosure. Quick specs para dito, meron siyang maximum sequential reading speed up to 7,200 megabytes per second. And then meron siyang maximum sequential writing speed naman up to 6,200 megabytes per second. For me guys, good enough na yon, or actually mas mataas pa nga yun sa usual na SSD no, para sa mga iba't ibang klaseng task. Kung gagamitin naman natin to sa PC or sa laptop as our main SSD, yung nandito na yung operating system and of course yung extra storage. Pwede pa rin sa speed na yon. Fast enough para din magamit natin siya as external drive no, kung meron tayong mga games na gustong ilagay dito. Like for example, ito nakikita nyo ngayon, very smooth naman yung paggamit ko dito habang naglalaro nitong Cyberpunk 2077. Wala akong nakitang problema sa paggamit dito. Ang bilis ng kanyang loading time. Hindi siya naglalag no, so very capable talaga when it comes to gaming. So kung meron kayong console dyan or yun nga sa PC nyo, sa laptop nyo, at gusto nyo lang magdala ng alam nyo yun, SSD na may lamang games. Like for example, nagta-travel kayo, agad-agad meron kayong access na laro ninyo. Alright, so subukan na natin, nakasaksak na yung ating MaxBuy Max 7200 dito, and ito yung folder naman ng laptop ko. So itatry natin guys kung gaano kabilis yung transfer speed ng 50 gigs no, na file papunta dito sa laptop ko. So kung mapapansin nyo guys, umaabot siya ng 800 megabytes per second and very consistent naman yung kanyang transfer speed, and around less than 1 minute lang yung around 50 gigs na files. Ayan, kung makikita nyo dito, napakabilis nung pag-transfer no, nung files papunta dito sa laptop ko. And then yun nga, gaya ng nabanggit ko, gagamitin ko siya as external drive gamit itong SSD enclosure. So setup lang natin na mabilisan and then papakita ko sa inyo kung gaano kabilis yung kanyang pagta-transfer no, sa mga mabibigat na files. So guys, ganito lang siya sinesetup. Make sure lang na yung bibilin yung enclosure yung sakto doon sa model ng SSD nyo. So compatible dito yung 2280 na SSD, which is itong Max 7200. And then ilalagay lang natin siya dito sa may slot. And then yung lock niya dito sa may kabilang side, yung kanyang thermal pad, and basically that's it. Pwede natin isara to. And there you go.
The reason kung bakit mas gusto ko ng ganitong klaseng setup, yung merong SSD enclosure kumpara doon sa nabibiling SSD agad na merong storage. Number one, kung merong mang mangyari sa SSD nyo, pwede nyo siyang palitan agad. Pangalawa, kung nabibitin na kayo sa una yung biniling SSD, pwede kayo mag-upgrade agad-agad. Like for example, itong Max 7200, meron tayong 1TB storage dito. So kung maglalabas sila ng mas higher model like 2TB or 4TB na model, pwede ko siyang ilagay dito. Unlike kasi kapag bumili ka ng external na SSD, kung 1TB yon, hindi mo na siya ma-upgrade. So yun din yung isang reason kung bakit mas gusto ko ng ganitong setup. So yep, kung nagpaplano kayong bumili ng SSD right now, try nyo muna guys itong brand na MaxBuy. Kung naghahanap ka ng reliable, consistent yung kanyang speed, yung kanyang performance, yung magagamit natin sa iba't ibang scenario without any issue, rendering, transferring files, at higit sa lahat syempre sa gaming. Again guys, inuulit ko yung mga available na product nila as of now. Itong Max 7200 M.2 2280 na PCIe Gen 4 na NVMe na SSD, SATA SSD, and micro SD card. Kung meron ka mang kailangan sa mga yon, meron akong official link dyan sa description box. So yep, sana nakatulong itong video na to. Don't forget to like and subscribe to this channel. Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!